Ang wika ay isang sistemang komunikasyon na ginagamit ng tao para ipahayag ang mga kaisipan, damdamin at mithiin. Ito ay binubuo ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang maihatid ang mga ideya sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng kultura at komunikasyon na nagpapahintulot sa mga tao na mag-ugnayan at magunawaan ang isa't isa. Ang wika ay malaking kahalagahan sa lipunan dahil ito ang nagsisilbing tulay sa komunikasyon at pagkakaisa ng mga tao. Ito ang nagpapahintulot sa mga individual na makipag-usap at makipagtalastasan sa kanilang mga kapwa. Bukod dito, ang wika ay isang mahalagang bahagi ng pambansang identidad na nagpapahayag ng kultura at tradisyon ng isang bansa. Sa social media, ang wika ay ginagamit upang magkaroon ng pagkakabuklod at pagkakaisa sa mga tao. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako si Binibining Kathleen Lagare at ngayong araw na ito ating tatalakayin ang tungkol sa isang mahalagang usapin, ang ugnayan ng sosyedad at wika. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin ang mga konsepto sa kasaysayan ng wikang Filipino, ang papel nito sa pagbuo ng kolektibong identidad at kung paano ito nakaka-impluwensya sa pag-unlad ng lipunan. Makikita rin ang mga hamon at pagbabago na kinakaharap ng wikang Filipino sa konteksto ng globalisasyon at teknolohiya. Ipapakita rin ang mga maikling video na may koneksyon sa ugnayan ng sosyedad at wika. Noong panahon ng kolonya, ang Kastila at Ingles ang mga opisyal na wika. Ang Tagalog ay naging batayan ng wikang pambansa noong ika-1937 dahil sa pagiging malawak na sinasalita at mayaman na tradisyong pampanitikan. Pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa dahil sa mga kadahilanan tulad ng pagiging sentro ng Maynila at ang papel nito sa rebolusyon ng ika-18 at 1956. Noong ika-1959, pinalitan ang pangalan ng wikang pambansa mula sa Pilipino upang mawala ang pagkakaugnay nito sa pangkat etnikong Tagalog. Ang mga impluwensya ng kultura at lipunan ay makikita sa pagbabago ng wika sa Pilipinas ng panahon, na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga rehiyon at pangkat etniko sa bansa. Ang wikang Filipino ay itinalaga bilang pambansang wika at opisyal na wika kasama ang Ingles. Ito ay dapat payabungin mula sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng wika sa Pilipinas, lalo na ang wikang Filipino, ay may mahabang proseso ng pag-unlad na naimpluwensyahan ng kultura at lipunan. Ang ugnayan ng wika at kultura ay isang 200 na relasyon. Sa isang panig, ang wika ay nagpapalakas sa kultura sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng isang lipunan. Ito ang nagsisilbing daungan ng komunikasyon at pagkakaintindihan sa loob ng isang komunidad na nagpapalakas sa pagkakaisa at pagkakakilanlan ng mga tao. Sa kabilang panig, ang kultura naman ay nagpapalakas sa wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan at konteksto sa mga salita at ekspresyon. Ang kultura ay nagpapalakas sa pag-unlad ng wika sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga kaugalian at paniniwala mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang ugnayan ng sosyedad at wika ay makikita sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Narito ang mga halimbawa. Ate, alam mo, na-realize lang ng above na this na kailangan ko na ulit magbasa ng libro. Kailangan ko na ulit matuto kasi bakala wala na akong ibang alam sabihin. Sobrang babaw ng vocabulary. Vocabulary! Ate, sobrang babaw ng mga salitaan ko. Ang pinaka-default word sa akin, slay, gorgeous, perfect, 10 out of 10.
Puro ganun na lang, tangay na talaga. Wala na ate, wala nang ibang alam sabihin, wala nang ibang bukang bibig, kundi puro ganun na lang. Sabi mo bakla makikipagkita ako sa ibang tao. Ala, gorgeous ka eh, 10 out of 10 ka nga sa akin eh. Ate, ano na lang iisipin nun? Bakla ka. Meron pa ate. Ang nakapaloob sa video na iyon ay tungkol sa paggamit ng sosyolek na variety ng wika sapagkat ang kanyang mga sinasambit na salita ay kadalasang maririnig natin sa mga kabataan ngayon. Ang sosyolek ay ginagamit sa mga propesyon at katayuan sa lipunan kung saan ang bawat tao ay may kanya-kanyang estilo sa pagsasalita. Ito ay isang estilo ng pagsulat at pagsasalita na ginagamit sa mga text message at social media. Here are some Filipino slang words that caught my attention when visiting in the Philippines. Number 1, sana all. When someone says that to you, it's like saying, I'm happy for you. I love that for you. I hope it happens to me, you know? Alright, here's an example. Kuya Eric, have you been to New York? Yeah, I went a couple years ago. Oh, sana all. Number 2, ay di wow. I don't really know how I could explain what it really means, but from context clues and what I've seen, it just kind of means like wow or like galing, but like wow. All right, here's an example. Hey dad, look at my new slippers. Oh, di wow. Okay. Like and comment for part 2. Sa ating napanood na video naman, makikita natin na magkaugnay lamang ito sa sosyolek na variety ng wika sapagkat ating makikita na gumagamit siya ng mga salitang kadalasang ating maririnig na sinasalita ng mga kabataan ngayon. Ito ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng wika sa kultura at lipunan, kung saan ang mga salitang ito ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon at nagpapalakas ng pagkakaisa sa loob ng grupo. Mulagang mulaga ay kasarap, ano rin? Asbaran. Oo, aasbaran mo ako. Yon, inay, ako do'y aasbaran na rin. Kung aasbaran ka na niya ako nang aasbar sa iyo. Ano naman? Ako naman inamaw. Banya ko aasbaran naman, inay. Wala man akong ginagawa sa inyo. May Eh. pito na ang Ay, inay. bay ka rin niya aasbaran? Ay, God, ako'y mulagang mulaga. Ano ganmang kasalanan na pagmulaga ka? Ano, inay, garnay? Ano yan, nagbo-beautiful eyes. Ay, ayaw eh, baka kay masbaran na rin. Siya, pagandahin mo pa at hindi ka nga asbaran. Kahit bang paganda ng mata. Sa ating huling napanood na video naman ay ipinakita ang kakaibang pananalita ng babae. Sapagkat siya ay isang Batanggenyo, kaya ganoon na lamang ang kanyang estilo ng pananalita. Ito ay isang wikain na ginagamit ng mga Batanggenyo bilang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ang wika ay may napakalaking kahalagahan sa ating lipunan at bilang isang individual. Sa lipunan, ito ang pangunahing instrumento ng komunikasyon na naghahayag ng ideya at damdamin. Bilang isang individual naman, ang wika ay nagpapahayag ng kung sino tayo bilang isang individual at kung sino tayo bilang miyembro ng isang lipunan. Sa kabuuan, ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na nagpapalakas sa ating pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang isang lipunan.